Paano kung umibig ka sa isang lalaki na labis mong minahal, pero ang katotohanan sa likod nito ay kakasal na pala ito sa iba? Ano kayang gagawin mong paraan upang hindi sila magkatuluyan? Tungayan natin ang kwento sa buhay ng ating bidang itago na lamang natin sa pangalang Nicole. Pero bago tayo magpatuloy kaibigan, huwag kalimutang pindutin ang subscribers button. Maraming salamat. Tara, simulan natin ang kwento. Mahirap magmahal kung ikaw lang mag-isa. Yung tipong hindi ka sinusuklian, pero sa kabila ng lahat ng iyon ay nagpatuloy ka pa rin nagmahal, na para bang masyado ka nang naging tanga at nagbulabulagan na lamang habang naghintay at umaasa na sana ay mahalin ka rin ng taong iyon. Si Gerald Montefalcon ang lalaking nagpatibok sa marupok kong puso, ngunit hindi pa rin siya umibig sa akin. Ang sabi nga nila, kapag mahal mo ang isang tao, gagawin mong lahat para makuha mo lamang at maangkin mo lamang siya. Isang gabi noon, nakita ko si Gerald sa isang bar na umiinom, mag-isa at tila may malaking problema. Kaya naman lumapit ako sa kanya at nibutan ko siya ng isang baso ng alak. Oo, kasalukuyan kami nag-inumang dalawa at lasing na itong si Gerald. Ininom niya ang binigay kong alak at alam ko sa sarili ko na may bigat itong problema. Nakita kong sugatan ng kanyang kamay. Pero bago pa man ako malapit sa kanya, bumili muna ako ng gamot para gamutin ito. Ano nangyari dito sa kamay mo, Gerald? Marahan kong nilagyan ng betadine ang kanyang mga sugat at hindi naman ito nagreklamo. Nagkaroon kami ng alitan nito si Georgina dahil sa katrabaho niyang iyon. Alam ko naman na laging nagpapa-impress sa kanya ang lalaki, pero mas pinili pa niyang kampihan ang lalaking iyon. Dahil daw mali ang ginawa ko? Siyempre, pag-iba talaga ang aking pakiramdam sa nakita ko ngayon. Ano bang gusto niyang malaman? Natahimik lang ako na habang nakita ko sila? Naramdaman kong nanginginig ang aking kalamnan habang nakatingin siya sa akin. Kaya naman, bumilis tuloy ang pagtibok ng aking puso sa mga oras na iyon. 25 taong gulang na ako, pero hanggang ngayon, kinikilig pa rin ako sa isang simpleng pagtingin lamang ng lalaking ito. Alam mo, Gerald, normal lamang sa tao na makadama ng pagsiselos. Pero sa tingin ko, mali yung ginawa mo. Na basta mo na lamang sinuntok ang lalaking iyon na biglaan. So, ibig sabihin pa nito na kumakampi ka rin sa kanila, Nicole? Siyempre hindi naman, Gerald. Ikaw lang naman yung kakampi ko, hindi ba? Pero kung ako talaga yung girlfriend mo, dapat hindi yung ginawa eh. Lalo na kapag masaktan ka. Sa bagay, tama ka, Nicole. Sige, alis na ako. Baka bukas, hingi ako ng sorry sa kanya. Sige, iuwi na kita sa inyo, Gerald. Tingnan mo, lasing ka na. Napangiwi ako dahil sa sobrang bigat na Gerald, pero gagawin ko ito dahil sa pagmamahal ko sa kanya. Agad naman siyang kumalma. Hinanap ko ang susi ng kanyang kotse, pero sa labis na bigat na Gerald, humingi ako ng tulong sa isang waiter para ihatid siya sa kanyang kotse. Hindi ko alam kung paano kami makaabot sa aking inupahang kondo dahil sa kanyang kalasingan. Pero bahala na, basta para sa pagmamahal ko para sa kanya, gagawin ko ito. Habang nabumaniho ako sa kanyang sasakyan, panaybanggit nito sa pangalang Georgina. Pero umaasa pa rin ako na sana balang araw, ako na rin ang kanya sasambitin. Ilang minuto lamang ang nakalipas, nakarating na rin kami sa aking munting kondo. Ilang beses kaming natumba at sa ilang subok kong inalalayan, sa wakas ay nakapasok na rin kami sa kwarto. Pero bago ko siya nahiga sa kama, bigla akong nawala ng balance at nabibabaw sa kanya. Bigla tuloy bumilis ang pagtibok ng aking puso. Naramdaman ko ang mainit nitong dibdib sa akin. Di ko alam kung totoo ba ito o sadyang panaginip lamang. Inaplos ko ang pisngi ni Gerald hanggang sa napunta ako sa kanyang mapupulang labi na naging sentro ng aking mga mata. Hindi ko alam kung ano ang pakiramdam kung sakaling mahalikan ko ang kanyang labi. Kaya naman, sa mga oras na iyon, maraming emosyon ang pumasok sa aking isipan and I close my eyes para halikan ko siya. Hindi na ako nagdalawang isip na gawin iyon dahil buo na aking desisyon na mahalikan ko siya. Hanggang dumating ang punto na may nangyari nga sa aming dalawa. Parang ako ang nasa isang panaginip na ayaw ko nang magising. Isa itong panaginip na ayaw ko nang maudlot pa, pero hindi ko alam kung maalala niya ito kinabukasan kung magising na ito. Matapos ng pangyaring iyon, bigla kong napansin ang pag-ring ng kanyang phone. Kinuha ko ito
at tiningnan kung sino ang tumawag. Guess what kung sino? Si Georgina ang tumawag. Kailangan kong may magbago at dapat na akong kumilos. Sinagot ko ang tawag at tinapat ko iyon sa aking tenga. Hello Gerald. Bakit ang tagal mo sagutin ng phone? Nasaan ka ba? Galit ka ba sa akin? Please bukas mag-usap tayo. Bigla kong pinutol ang kanyang sasabihin at nagsalita. Hello Georgina. Kausapin mo na lang bukas sa Gerald. Pagod siya ngayon eh. Bigla kong pinatay ang naturang phone. I'm sorry Georgina. Inspirada na ako. Nagawin ko ito dahil mahal ko ang mahal mo. Ito na yata ang pinakamahaba kong tulog dahil sa sobrang pagod sa nangyari. At dahil doon, tanghali na akong nagising. Agad pumasok sa isipan ko ang magandang memorable moment namin ni Gerald pero tumingin ako sa tabi ko, wala na siya. Agad na bumigat ang aking pakiramdam na marahil masyado lang akong assuming sa aming dalawa na may magbabago. Tumayo na ako at expected ko na wala na talaga si Gerald. Ngunit bumilis ang pagtibok ng puso ko matapos may narinig akong isang boses. Si Gerald pala galing sa comfort room at naliligo ito. Nicole, maligo ka na. Luluto mo na ako sa kusina. Pagkatapos mag-usap tayo. Umalis na si Gerald para magluto samantalang naliligo naman ako. Kinakabahan akong magtungo sa kusina habang naghanda ng pagkain si Gerald. Habang sabay kaming kumain, naging tahimik lamang ang paligid. Ang totoo Nicole, wala akong naalala dahil sa kalasingan ko na gabi. Nagising na lamang ako dito sa kondo mo. May nangyari ba sa ating dalawa? Magsalta ka. Of course Gerald. May nangyari sa ating dalawa. And you tell me na mahal mo rin ako. What? Are you serious Nicole? Pwede ba? May girlfriend na ako? Oo may girlfriend ka na. Pero hindi ba ikaw mismo nagsabi sa akin na may ibang lalaki ang palaging kasama niya? Kaya ka nga lasing di ba? Hindi ito maaari Nicole. Alam ko mahirap pero pwede bang itago na lamang natin to? It's just a mistake. Maya-maya pa biglang may nag-doorbell. Sabay kami nakatingin sa pinto. Pero ako rin ang nagpunta para buksan ito. Walang hiya kang babae ka. Biglang sinampal ni Georgina ang pisngi ni Nicole. Dahil sa sampal na iyon halos namanhid ang kanyang pisngi. Walang hiya ka talaga. Alam mo naman hindi ba na may girlfriend ang lalaking iyan? Pero nilalandi mo pa rin? Please Georgina, stop! Saad naman itong si Gerald. Bigla rin siyang sinampal ng babae. Walang hiya ka Gerald. Ganito pa ang ginawa mo sa akin matapos ang lahat-lahat? Georgina, let me explain. Ano bang explain mo? Sasabihin mo sa akin, huling-huli ka na at gusto mo pang magpalusot? Magsama kayong dalawa dahil mula ngayon, walay na tayo at ayaw ko na makita pa ang pagmumukha mo. Umalis na ito si Georgina habang umiiyak. Huwag kang umalis sa akin Gerald, dito ka lang. Nicole, kailangan kong sundan si Georgina. Dapat kami mag-usap. Huwag mo na siyang balikan Gerald. Paano naman ako? Narito ako para sa'yo. Mahal din naman kita. Ngunit, hindi nagpapigil ang lalaki. Tuluyan na itong umalis para kausapin si Georgina. Ano kaya ang gagawin itong si Nicole matapos may nangyari sa kanilang dalawa ni Gerald? Muli pa kaya niyang makuha ang lalaki o tuluyan na itong magpaparaya? 3 linggo ang lumipas mula noong huli kong nakita itong si Gerald dahil parati na lamang akong nasa loob ng kondo. Nabalitaan ko na lamang na muli nagkabalikan si Gerald at Georgina. Masakit ito para sa akin. Marahan ko na lamang itong pinunasan ang aking mga luha sa mata. Nagtungo muna ako sa kusina para kumuha ng makain. Hanggang sa pagbukas ko ng refrigerator, may namoy akong isang masangsang na amoy at bigla akong naduduwal. Agad akong minom ng tubig at nang mayasmasan ay naupo muna ako sa may sala. Agad akong napasilip sa may kalendaryo. Matapos na pala ang buwan pero hanggang ngayon hindi pa rin ako dinadatnan ng dalaw. Kaya naman sinubukan kong muling bumili ng pregnancy test para naman malaman ko itong nasa aking isipan. Halos nanginig ako sa aking kamay dahil matuklasan ang naging resulta nito. May nangyari pala sa amin ni Gerald at hindi ko naisip na maaring magbunga iyon. Kailangan ko siyang makausap at sa madaling panahon. Nicole, anong kailangan mo sa akin? May dapat ba tayong pag-usapan? Labis kong na-miss itong si Gerald. Uminom na ako ng tubig para naman maibsan ang aking kaba. Gerald,
may gusto na akong pakita sa'yo. Sabay abot sa kanya nitong PT result. Ano ibig sabihin nito, Nicole? Oo, Gerald. Buntis ako. Ganun ba? Sino ang ama? Naibangan na ba, Gerald? Siyempre ikaw. Ikaw ang ama matapos may nangyari sa ating dalawa. Ano? Sabihin mo nabibiro ka lang. Ginagawa mo lang ito para naman sirain mo ang relasyon namin ni Georgina. Gerald, wala sa plano ko na sirain kayong dalawa. Pero sinasabi ko lamang sa'yo na buntis ako at ikaw ang ama. So, ano ba gusto mong mangyari? Gerald, panagutan mo ako. O sige, fine. Panagutan kita, pero mabibigay lamang ako sa'yo ng financial support para sa bata. Ano? Sa tingin mo ba papahig ako sa financial lang? Huwag mong sabihin na ipagkait mo rin sa akin ang pagiging ama mo sa anak natin. Parehas tayo nagkamali, Gerald. At ang pagkakamaling iyon ay dapat natin managutan. Di ko kayang buhayin ito. Kailangan ko ng katuwang. Magpakasal tayo at matutunan mo rin akong mahalin. Wala akong pakialam sa relasyon ng dalawa. You may now kiss the bride. Sad pa ng pari na nagkasal sa kanilang dalawa. Tumingin ako kay Gerald subalit wala itong naging remasyon. Parang wala yata itong balak na halikan ako. Kaya naman ako na lamang ang lumapit sa kanya at humalik. Masaya ako dahil natupad na rin ang pangarap ko na magpakasal kaming dalawa sa lalaking gustong gusto ko. Pero sa kabila ng pagiging masaya ko, kaakibat nito ang kalungkutan sa aking buhay dahil kinasal nga ako, hindi dahil sa mahal namin sa isa, kundi dahil lamang sa isang pagkakamali. Nakaharap ako ngayon sa salamin, pinagmasdan ko ang aking sarili habang nakasuot ng isang sexing kasuotan dahil ito ang unang gabi ng aming pagsasama bilang mag-asawa. Teka, ano yung suot mo, Nicole? Nakakahiyaman pero sinuot ko pa rin ang damit na para lamang pang honeymoon. Ano ginagawa mo, Nicole? Pwede ba? Magsuot ka ng damit? Hindi ako napatinag sa kanyang sinabi. Marahan ako lumapit sa kanya at nalikan ko siya pero tinulak niya ako. This is our first night pero bakit ayaw niya akong halikan? Maganda naman ako. Nicole, baka nakalimutan mo na nagpakasalamang ako sa iyo para lamang sa bata. Huwag kang masyadong umasang mag-asawa tayo. Responsable ko lang ang bata. Matapos kong narinig mula sa kanya iyon, ang sakit ng aking nararamdaman. Pero kahit ganon, pinatapang ko na lamang ang aking sarili na akin siya at mag-asawa na kami. Oo, nagpakasal tayo dahil nabuntis mo ako pero pagkakamali natin tong dalawa, kaya dapat natin tong ayusin. Hindi yung bata lang, paano naman ako? Paano tayo? Hinawakan niya ang aking mga braso. Makinig ka, Nicole. Walang tayo. Magkasama lang tayo dito dahil sa batang dinadala mo ngayon. Alam mo, Nicole, pinili kong iwan si Georgina para sa bata at hindi sa'yo. Paulit-ulit niya pinapaliwanag sa akin. Mahal kita, Gerald. Bakit ayaw mong bigyan ako ng pagkakataon at ang sarili mo na mahalin ako? At kung mangyari man iyon, magiging masaya tayo, pati ang pamilya natin. No, Nicole. Mark my word, hindi kita kayang mahalin, kaya huwag kang assuming dyan na mag-asawa tayo at mahalin natin ang isa't isa. Bigla na lamang tumalikod itong si Gerald at umalis. Hindi nagpaalam sa akin, hindi ko alam kung saan ito nagpunta. Samantalang nagtungo muna itong si Gerald sa kanyang kaibigan para doon mapahinga. Naisipan niyang tawagan itong si Georgina sa phone at social media ngunit hindi na ito makontak. Mukhang tuloy na itong lumayo si Georgina matapos na laman ang nangyari. Pare, hindi ba? Unang gabi niyo ngayon ni Nicole? Bakit mo siya iniwan? Ay naku pare, masyadong aggressive ang babaeng iyon. Ganun ba? Ayaw mo nun? Pare, pinakasalan ko lamang siya dahil sa bata. Maliban dun, wala na. Pero Gerald, kung patuloy mo sasaktan ang damdamin niya, ay panugaradong mapagtuhan din ng bata. At ito ang magiging dahilan para magkaroon ng abnormality sa bata. Kaya kung ako sa'yo, lagaan mo siya kahit huwag mo nang mahalin. Sa kaibigan nga ako nagpalipas ng gabi at hindi mabura sa aking isipan ang sinabi niyang iyon at ayaw kong mawala ang aking magiging anak. Kinaumagahan, umuwi na ako sa kondo ni Nicole. Nakita ko siyang natutulog sa may sofa. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya at saktong nagising ito. Gerald, ikaw na ba yan? Oo, Nicole. Bakit dito ka natutulog sa sofa? Hindi nagsalita ang babae. Nakatingin lamang ito sa kanya at bigla siya nitong niyakap.
Gerald, akala ko hindi ka na babalik sa akin at tuloy naman akong iwan. Nakita ko ang mga mata ni Nicole na naluluha. Masyado tuloy nadagdagan ang kanyang stress sa ginawa ko na mas makapekto pa sa baby namin. Sorry Nicole, hindi ko na ulitin yun. Tama ang sinabi ng kaibigan ko. Ang magawa ko lamang ngayon ay alagaan ko siya. Samantalang labis naman ang saya ng babae dahil sa muling pagbabalik ni Gerald. Hinayaan niya muna itong si Gerald na matulog at dahil ito ang unang araw nila bilang mag-asawa, bumangon na ito para ipagluto itong si Gerald. Pero hindi niya napansin na ubos na pala ang pagkain sa ref, kaya naman nakapagdesisyon siyang mag-grocery na lamang muna dahil malapit lang naman din ang palengke. Ngunit biglang nagising itong si Gerald. Saan ka pupunta Nicole? Mag-grocery muna ako. Ganun ba? Tara, samahan na kita. At sa labas na rin tayo kumain ng breakfast. Hindi ko akalain na ganito kaganda ng araw na sumalubong sa akin. Habang nasa isang restaurant kami ni Gerald, bigla niya akong tinanong kung kumusta na ako. Sinagot na lamang siya na ayos lang ako. Anyway Nicole, kailan ka ba mapag-check up? Ako? Sa susunod na linggo. Ganun ba? Pwede ba akong sumama sa'yo? Hindi agad ako nakapagsalita dahil sa pagkakagulat na samahan niya ako. Gusto kong makasigurado na magiging maayos ang bata. Ang sayang naramdaman ko kanina ay napalitan ng kalungkutan. Lahat pala ng ito ay para lamang sa bata. Bakit naman kasi ako umaasa na magbabago ang pagtingin niya sa akin? Pero ayos lamang yun. Basta ang mahalaga ngayon sa akin ay nasa poder ko si Gerald. Iskapin kong mamahalin niya ako. Hindi pa huli ang lahat. Pagkatapos naming kumain at namili ng grocery ay muli na kaming bumalik sa kondo. Matapos noon, pumasok na sa office itong si Gerald dahil may meeting pa ito. Pumasok na rin ako sa kumpanya bilang head ng isang marketing department. Kaya naman, nakabili ako ng maliit na kondo. Karamihan sa mga empleyado ay binabati ako dahil sa kasal namin ng isang Gerald Montefalcon na kilala bilang isang bilyonaryo sa lugar. Nang tuluyan na akong nasa office, nakita ko ang kaibigan kong si Kate. Siya ang malapit kong kaibigan sa trabaho. Pero ang katotohanan ay hindi ko siya nagawang imbitahin sa kasal dahil isang biglaang pangyayari lamang iyon at kailangang madaliin. Humingi na lamang ako sa kanya ng sorry at nakipagchika matapos ng duty sa office. Hindi siya makapaniwala na naangkin ko ang isang taong may kaya sa buhay. Magkaklase kami noon ni Kate, Georgina at Gerald sa isang university. Talagang may gusto na ako sa kanya noon pa man. Habang gusto naman ni Gerald itong si Georgina dahil sa maganda ito pero hindi rin naman nagpapatalo ang kagandahan ko. Kate, nangyari ito dahil sa isang malaking pagkakamali namin noong gabing iyon. Nicole, talaga bang isang pagkamali iyon? Baka naman plano mo? Alam ko namang hindi ka susuko. Makuha mo lamang ang kagustuhan mo, hindi ba? Tulad na lamang ng kondo mo. Hindi ba? Dahil sa pagsumikap mo? Pero sigurado ka ba na siya talaga ang gusto mo, Nicole? Baka masaktan ka lang pagdating sa dulo. Kate, naran ka naman hindi ba bilang kaibigan ko na handang sumuporta sa akin? Nicole, sa dami-dami ba naman ng lalaki na gwapo, bakit sa kanya pa? Yes Kate, siya lang pipiliin ko at I try my best na mapasakin siya. Hapon na noon at uwian na namin. Medyo nangalay ako sa trabaho pero mayad lamang ito. Hindi ito makaapekto sa aking anak. Nauna nang lumabas itong si Kate sa office. Samantalang bigla namang tumunog ang phone itong si Nicole. Isang unknown number ang tumawag sa kanya. Hello, sino to? Nicole, nasaan ka na? Gerald, ikaw pala? Narito ako sa trabaho. Ano? Baka paano ang baby natin? Diyan ka lang, huwag kang alis. Susundin kita. Natuwa ako sa aking narinig pero bumalik muli sa aking isipan na bata lamang ang kanyang pinag-alala. Ilang minuto ang nakalipas, dumating na nga ang sasakyan ni Gerald. Pasensya ka na Gerald kung hindi kita na-inform. Nicole, kung gusto mo magpatuloy sa pagtrabaho, what if mag-resign ka dyan? Pumasok na lamang sa kumpanya ko bilang sekretary para naman masubaybayan kita. Nanlaki tuloy ang aking mga mata sa naging offer niya sa akin. Wala akong nagawa kundi sundin ang utos niya dahil pabor naman yun sa akin para naman tuloy na kaming magkalapit sa isa't isa. Kinagabihan,
Matapos namin kumain at handa na kami para matulog, naitanong ko sa kanya kung pwede na ba siyang tumabi sa akin, pero ang sagot niya ay hindi pwede. Maya-maya pa hindi ko maintindihan ang naramdaman ko, parang gusto kong masuka. Kaya naman agad ako nagtungo sa bathroom para dumuwal. Nicole, are you okay? Sabay abot sa akin ng isang basong tubig. Ayos na ako, Gerald. Ganun talaga kapag buntis ang isang babae. Pakalis ka na. Doon ka na matulog sa kabilang kwarto. Nagtungo na ako sa aking higaan para matulog pero naramdaman kong may biglang tumabi sa akin. Nicole, ngayong gabi hindi kita iwan. Baka mamaya muling bumalik ang nangyari sa iyo kanina. Humiga na ito sa tabi ko at ako naman sumiksik sa kanya. Alam ko namang hindi niya ako tutulak dahil nga sa nangyari sa akin kanina. Naging masama tuloy ang kanyang tingin sa akin pero binaliwala ko na lamang iyon. Ngunit napansin kong malapit na pala ang mukha namin sa isa't isa at nakita ko ang kanyang labi. Para tuloy, may nag-joke sa akin na halikan ko siya. Kaya naman sa isang iglap, biglang dumampi ang aking labi. Nicole, what are you doing? Itinulak niya ako palayo. Agad na itong bumangon at lumabas ng kwarto. Katulad ng dati, nagising ako ng maaga. Napatingin ako sa katabi ko, sa Gerald. Marahil bumalik ito sa kwarto noong nakatulog na ako. Napangiti na lamang ako dahil sa aking naramdaman at hindi ko na siya tinambala pa. Bumangon na lamang ako para ipagluto ko siya ng agahan. Mabuti na lamang at kahit papaano ay marunong din ako magluto dahil tinuruan ako ng mami ko bago pa ito pumanaw. Muli ko tinungo si Gerald sa kwarto upang gisingin ito para kumain. Gerald, wake up. Kakain na tayo. The breakfast is ready. Nilakasan ko na lamang aking loob para gampanan ang aking pagiging asawa. Bumaba na ako para hintayin ko siya sa may kusina. Ilang minuto ang lumipas, bumaba na din ito. Bumati ako sa kanya pero wala itong naging tugon. Bakit, Gerald? May mali ba akong nagawa sa'yo? Pwede ba, Nicole? Huwag mo akong asikasuhin. Kaya ko ang sarili ko. Hindi ako lumpo. Liwanag ba? Sorry, Gerald. It's okay. Basta wag mo na ulitin ito, ha? Tumayo na ito mula sa mesa. Alis muna ako sa labas na ako kakain. May kailangan akong gagawin at ikaw kumain ka na dyan. Baka nagutom ng anak ko. Nalungkot na lamang ako sa kanyang sinabi. Nawalan tuloy ako ng gana para kumain. Kaya naman tinapon ko na lamang sa may basurahan ang lahat. Uminom na lamang ako ng coffee at pagkatapos ay nagtungo sa banyo para maligo. Gagawin ko na ang gusto ni Gerald sa akin na mag-resign sa kumpanya para pumasok sa kanya bilang isang sekretary. Para naman araw-araw ko siyang makita at maaaring mapalapit sa akin siya. Hindi ako susuko kahit anong masakit na salita ang kanyang bibitiwan dahil mahal ko ang asawa ko. Pagbaba ko ng kondo, nakita ko pa rin ang kotse ni Gerald nakapark. Marahil may kausap ito sa phone kaya hindi pa ito umalis. Nang makalayo na ako sa lugar kung saan siya nagpark, biglang may bumusina sa akin sa likuran. Saan ko pupunta, Nicole? Pero hindi ako tumingin sa kanya. Sa work? Ganun ba? Sige, ihatid na kita. Huwag na, Gerald. Kaya ko ng sarili ko. Baka naman malate ka pa sa trabaho mo. Nicole, galit ka ba sa akin? Hindi ba ilang beses ko na sinasabi sa iyo na huwag mo akong ituring na asawa dahil ang bata lamang gusto ko? Hindi ako galit sa iyo, Gerald. Naunawaan ko naman kung bakit ka ganyan sa akin. Sige na, alis na ako. I can handle myself. Huwag mo na akong ihatid. Tuluyan akong sumakay ng bus at nagtungo sa office. Nagpaalam na ako sa aking CEO na kailangan ko munang mag-resign para sa kapakanan ng magiging anak ko. Hindi naman ito tumutol. Gusto pa nga nitong bumalik ako sakaling may isipan kong bumalik dahil magandang job performance naman ang ginawa ko. Samantalang nag-uusap naman kami ni Kate tungkol sa pag-resign ko. Pinagtapat ko sa kanya katotohanan na magiging sekretary ako ng aking asawa. Masaya ako para dito dahil araw-araw ko na siyang makasama at may posibilidad na magkalapit kami sa isa't isa. Ikaw ang bahala, Nicole. Basta if you need me, tawagan mo lamang ako. Maraming salamat, friend, sa pag-unawa mo sa akin. Habang nag-usap kami ni Kate, may nakita kong isang empleyado na may dalang mga bangga.
Hindi ko mapigilang maglaway at tila gusto kong kumain ito. Friend, baka naman pwede mo akong ihingi ng mangga. Kahit isang piraso lang. Sure. Kilala ko naman taong yun eh. Pero friend, what if para naman makabawi ka sa masungit mong asawa? Tawagan mo siya at pagbilhan mo ng mangga. Pero ang totoo, tapos ka nang kumain. Pero Kate, baka naman mas lalo siya magalit sa akin. Hindi naman siguro Nicole dahil alam mo naman na overprotective siya sa anak niya. Hindi naman siguro papayag yun. Naisipan kong pumayag sa plano nitong si Kate pero natatakot ako na mas lalong lumayo ang loob nito sa akin. Pero bahala na. Samantalang, labis naman ang galit nitong si Gerald sa kanyang mga staff dahil sobrang baba ng kanilang sales sa buwan na iyon. Kaya naman, kinausap niya mga ito na gawin ang lahat para manumbalik ito. Samantalang mas lalong kumunot ang noo nitong si Gerald matapos nakita kung sino ang tumawag sa kanyang phone. Nicole, bakit ka napatawag? Anong kailangan mo? Gerald, na-disturbo ba kita? Oo, busy ako ngayon. Ganun ba? Gusto ko lang sanang kumain ng mangga eh. Pero kung abala ka sa trabaho mo, sige, wag na lang. No, Nicole, sige. Hintayin mo ako dyan. Bibili ako ng mangga para sa'yo. Hindi ko alam ang pakiramdam kung basta pagdating sa baby ay nagawa kong sundin ang mga utos niya. Umalis na ako sa office. Kinansela ko muna ang aming meeting para lang sa kapakanan ng aking magiging anak. Malapit na ako sa kanyang pinapasukang trabaho. Tinawagan ko siya kung nasaan na ito habang bitbit ko ang nabili kong mga mangga. Nicole, nasaan ka na? Nandito na ako sa tapat ng office niyo. Gerald, naku maraming salamat talaga pero kumain ako ng mangga. Kanina kasi may katrabaho kaming madala ng mangga kaya naman humingi na ako. Labis ang galit nito pagkatapos marinig ang sinabi ng babaeng iyon. Sinayang lamang nito ang oras at kinansela pa ang kanyang meeting sa mga katrabaho. Naisipan ko na lamang munang dumiretso sa bar at uminom para naman kahit papaano ay mawala itong sakit na aking nararamdaman. Hindi ko pa rin kasi matanggap ang katotohanan na wala na kami ni Georgina. Ilang buwan na ang nakalipas pero hindi ko pa rin siya nakalimutan. Nasa loob na ako ng bar. Habang nainom, may biglang lumapit sa akin at tumabi. Hindi ko inasahan na makikita ko siya sa ganong oras. Georgina, ikaw? Oo, Gerald. Georgina, bakit ngayon ka lang? Saan ka galing? Bakit hindi ka nagparamdam sa akin? Maski nga sa social media, ay na-block mo ako. Gerald, hindi matanggap ng puso ko ang nangyaring paghiwalay natin. Masakit pa rin sa akin yun dahil mahal kita. Pero nabalitaan ko na ikakasal ka na sa kanya at magkakanak na kayo. Pero Georgina, wala na akong pakialam sa kanya ngayon. Kaya ko siyang iwan para sa'yo. Ang bata lamang ang habol ko. Pero more than that, wala na. Pero Gerald, may responsabili ka sa kanya, hindi ba? Na dapat mong gampanan. Oo, responsabili ko ang bata pero sa babaeng iyon, never. At kung ipapanganak niya ang baby namin, mag-file ako ng divorce para sa kanya. And I make sure na hindi na tayo guguluhin pa. Gagawin mo yun, Gerald, para sa akin? Yes, Georgina. Gagawin ko yun. Kaya naman, maghintay tayo kapag manganak ng babaeng iyon. Masaya ang dalawa habang nag-inuman sa bar. Ilang oras pa ang lumipas, medyo lasing na ang mga ito. Kaya naman, nagtungo ang dalawa sa kondo nitong si Georgina para damhin ang kanilang pagkikita. Samantalang, nakonsensya naman itong si Nicole sa kanyang nagawa. Hapon na noon, kaya naman umuwi ito sa kondo. Naasahan niyang naroon si Gerald para humingi siya ng sorry dito, subalit wala pa ito roon. Ito pa naman ang huling araw na sa trabaho niya dahil nag-resign na ito. Ito kasi ang gustuhan ng kanyang asawa pero ganito pa ang kinahantungan. Sinubukan niyang tawagan ng asawa subalit nag-ring lamang kanyang phone. Pero ilang saglit pa may sumagot ngunit boss iyon ay isang babae. Hello Nicole, how are you? Sino ka? Bakit mahawak ang phone ng asawa ko? Well, nakalimutan mo na ba ang boses na ito? Ito lang naman yung babaeng nagawan mo ng nobyo. And take note, kasama ko ngayon si Gerald dito sa kondo ko.
Walang hiya ka talaga, Georgina. Aba, ako pa talaga ngayon walang hiya? Samantalang ikaw naman itong umagaw sa kanya, hindi ba? Maya-maya pa ay biglang binaba ni Georgina ang phone at wala nang nagawa pa itong si Nicole. Nagmukmuk na lamang ito sa may isang kwarto at naghintay na lamang kung kailan uwi ang asawa. Naisipan nitong tawagan ang kanyang kaibigan si Kate. "Oh Nicole, ano nangyari?" Kate, hindi umuwi si Gerald. Siguro nagalit yun sa ginawa ko sa kanya kanina." "Ganun ba Nicole?" "Oo Kate. At saka kasama yung babaeng si Georgina." "Ano? Gusto mo bang suguran natin ang babaeng iyon?" Wag na Kate. Siguro nga tama si Georgina. Siya ang nagmamayari kay Gerald noon pa man, pero inagaw ko ito sa kanya. Siguro nga ito ang tamang panahon para tanggapin ko ang totohanan na hindi talaga kami ang para sa isa't isa. Pwede ba akong pumunta sa inyo, Kate? Gusto ko lang nang may makasama." "Oo naman Nicole, walang problema sa akin dahil para naman may kasama ko sa bahay." Noong gabi ring iyon, umalis itong si Nicole. Samantalang naroon pa rin itong si Gerald at Georgina nagkasama sa kondo. Biglang nagising ang lalaki mula sa kanyang pagkatulog. "Georgina? Gerald, honey, mabuti naman at nagising ka na. Nasaan tayo?" "Siyempre, nasa kondo ko. And do you remember what you said last night?" "About what?" "About divorce between you and Nicole." "Sinabi ko ba yun?" "Oo naman honey, and after that, we got married." Oh I see, naalala ko na. Basta Gerald ha, huwag mong kalimutan ang pangako mo sa akin. Gagawin ko rin ang lahat para sa iyo." Matapos kumain ng agahan itong sina Gerald at Georgina, agad na itong naligo at nagtungo sa opisina. Ngunit bigla niyang naalala sa Nicole baka kung ano na ang nangyari sa kanyang magiging anak. Kinuha niya ang kanyang phone at tinawagan ng babae, pero hindi ito sumasagot. Nag-alala ito baka may nangyari na sa kanyang anak. Kaya naman, nagtungo ito sa kondo nila Nicole, ngunit walang Nicole ang natagpuan. Hinanap ni Gerald ang asawa sa mga kaibigan nito at tagpuan niya ito sa bahay ni Kate, ang dati nilang kaklase. "Nicole, bakit ka narito sa bahay? Samantalang may kondo naman tayo." "Alam ko na Gerald ang totohanan. Kung saan ka galing. Sinabi na sa akin ni Georgina ang lahat. Alam kong hindi kita kayang pigilan sa mga plano mo. Kaya nakapagdesisyon na ako na bibitawan na kita. Na sa'yo na lamang kung suportahan mo anak natin." "Seryoso ka ba sa sinasabi mo yan Nicole? Kung ganun, pirmahan mo na itong divorce paper natin." "Huwag kang mag-alala dahil kagaya ng sinabi ko noon sa'yo ay suportahan ko ang anak natin. At yung nabanggit ko sa'yo na gagawin kitang sekretary, tanggapin mo ba yun?" "Di na Gerald. Ano pang saysay ng pagtatrabaho ko? And besides, kaya ko naman sarili ko eh. Mabuti naman at natawan ka rin Nicole." Umalis na si Gerald habang hawak nito ang divorce paper na pinipirmahan ni Nicole. Masakit ito para kay Nicole, pero kailangan niya itong tanggapin. Labis naman ang sayang naramdaman ni Gerald, parang nabunutan na ito ng tinik sa pag-aakalang maging ayos na sa kanya ang lahat matapos bumitaw itong si Nicole. Pero ang katotohanan, hindi niya alam na si Georgina pala ang magiging dahilan upang mas lalong babagsak ang kanyang kumpanya. Alright ladies and gentlemen, let's me introduce to you my fiancée, Georgina, and our new secretary. Binati ng mga empleyado ang bagong nilang sekretary. Ay nako, mukhang hindi naman yata mapagkatiwalaan yung fiancé ni Sir Gerald. Bulong ng isang empleyado sa katrabaho nito. Well, tingnan na lang natin kung kakayanin niya ang pagiging sekretary. Nagsimula nang pumasok si Georgina sa kumpanya kasama si Gerald, lalo na sa mga meeting schedule nito. Samantalang bumalik naman itong si Nicole sa dating trabaho at kagaya nga na napag-usapan nila noon ng CEO, muli siyang tinanggap ng kumpanya dahil hindi naman matatanggi na maganda ang kanya naging performance dito. Pagkalipas lamang ilang buwan, dumating na nga ang araw kung saan manganak na itong si Nicole. Isang malusog na batang babae ang kanya naging sanggol. Ngunit mula noong pinirmahan ni Nicole ang divorce paper nila ay hindi nagawang magparamdam nitong si Gerald sa mag-ina dahil nag-aabala na rin ito sa pagkasikaso ng kumpanya. Lumipas ng 3 taon, malaki na si Syra. Samantalang na-promote naman itong si Nicole
bilang isang executive ng kumpanya. Isa si Nicole kung bakit naging successful ang kumpanya nitong si Mr. Lee. Nicole, pwede ba tayo mag-usap? Tungkol sa naman po Mr. Lee. Nagpasalamat ako sa iyo dahil sa pagiging honest at loyal mo sa kumpanya. Kaya nga kabilang tayo sa top 5 sa buong bansa. Mr. Lee, tungkulin ko po bilang isang empleyado at ngayon po ay bilang isang executive sa kumpanyang ito dahil dito po ako nabubuhay. Dito ako kumukuha ng lakas para buhayin ang nag-isa kong anak na si Syra. Naunawaan ko Nicole ang naramdaman mo. You can do everything for your baby. And we are same in situation. Anong ibig mong sabihin Mr. Lee? Alam mo, nag-isang anak din ako ng mom ko. Ginagawa niyang lahat para mapalaki ako ng maayos dahil kahit kailan, hindi man lamang nagawang paramdam sa akin ng aking ama hanggang sa pumanaw na si ma'am at pinamana sa akin itong kumpanyang ito. At ngayon, matanda na rin ako. Ang masaklap nga lang ay hindi ako napag-asawa at nakafocus lamang ako sa trabahong ito. May mga kamag-anak naman ako pero lahat sila mayroon ng sariling negosyo. Kaya naman, nakapag-desisyon na ako na sa'yo ko pamamana ang kumpanyang ito para na din sa kinabukasan na maging anak mo. Mr. Lee? Totoo ba itong narinig ko? Oo, Nicole. Pero bago pa man mangyari iyon, kahit sa papel man lamang ay kailangan nating magpakasal para naman malipat sa iyo ang lahat ng ito. Pero bakit ako Mr. Lee? Nicole, dahil naniniwala ako sa determinasyon mo at lalong magiging maunlad itong kumpanyang ito. Masayang masaya si Nicole sa mga salitang narinig niya mula kay Mr. Lee. Ganun pa man, hindi na ito nagpatumpik-tumpik pa. Pero ang gusto lamang naman sana niya ay magkaroon ng magandang trabaho para sa kanyang anak. Pero kung ganito na ipamana sa kanya ang lahat ay wala na siyang magagawa kundi kunin ang isang malaking oportunidad. Nagpasal na nga sina Mr. Lee at Nicole sa ngalan ng pagiging legal nitong asawa at tagapagmana. Alam mo Nicole, kahit gaano pa kayaman ng isang tao sa mundong ito, ang lahat ng ito ay hindi madadala sa kabilang buhay. Kaya sa halip na mapunta sa wala, ikaw na ang bahala. Maraming salamat Mr. Lee. Hindi ko lubos akalain na sa lahat ng pagsakripisyo ko ay darating sa ganitong sitwasyon. Pero huwag kayong mag-alala dahil kung ano man ang iyong sinimulan ay ipagpapatuloy ko ito. Ilang buwan matapos na kanilang kasal ni Mr. Lee, nagkaroon ng malubhang karamdaman ito dulot na rin ng kanyang katandaan. Mr. Lee, dadalhin na kita sa ospital. Nicole, maraming salamat pero huwag na. Matanda na ako. Dito na lamang ako sa bahay. Gusto ko mapagmasdan na magandang tanawin habang may buhay pa ako. Basta ikaw na ang bahala sa kumpanya ko. Sana paingatan mo ito. Pangako mo sa akin yun. Nagpatuloy si Nicole Lee bilang bagong CEO ng kumpanya. Marami ang nagulat, lalo na ang kanyang kaibigang si Kate. Pero ganun pa man, nakasuporta pa rin ito sa kaibigan. Samantalang lumipas pa ang mga linggo, binawian na rin ng buhay itong si Mr. Lee. Bagamat panandalian lamang ang kanilang pagiging mag-asawa, malungkot pa rin si Nicole dahil sa pagiging mabuti nitong boss sa kanya. Sa kabilang dako naman, mas lalang bumagsak ang kumpanya ni Gerald dahil kahit anong sikap nito para umangat ang kumpanya ay walang naging bunga dahil sa taksil nitong si Georgina. Ginamit lamang niya itong si Gerald para mag-spy dito dahil gusto niyang pabagsakin at gumanti. Sa kadahilanang bumagsak noon ang negosyo ng pamilya ni Georgina dahil sa kumpanyang pinamunuan ni Gerald. Walang kalam-alam ang lalaki sa ginawa ni Georgina hanggang sa lahat ng naipundar nito ay nawala na parang bula. Samantalang lalong naging maunlad ang kumpanya ni Nicole Lee dahil sa kanyang magandang pamamahala. Nasa 6 na taong gulang naman itong si Syra at kailangan nitong pumasok sa isang private school. Ang pangako noon ni Gerald na suportahan ang bata ay hanggang salita lamang iyon, hanggang sa tuluyan na itong nakalimutan ang lahat. Masaya sina Nicole at Syra kahit na wala itong ama dahil isang irresponsable ang lalaking iyon. Gayunpaman, nagpatuloy ang mag-ina para ipagpatuloy ang buhay na nasimulan. Ang mahalaga sa ngayon ay malagaan at mapag-aral niya itong si Syra. Dahil balang araw ito na rin ang tagapagmana ng lahat ng mga ari-arian. Hindi naman ipinagkait ni Nicole ang bata sa kanyang ama, pero sa ilang taon ang lumipas
hindi pa rin ito nagparamdam sa kanila. Minsan, sa buhay natin, may mga bagay na dapat nating isalang-alang at dapat nating i-give up kung kinakailangan. Basta itanim lamang natin sa isipan na habang may buhay pa tayo, may pag-asa pa para umangat sa buhay. Basta wag nating kalimutan na may Diyos na handang tumulong sa atin. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta ninyo sa aking munting channel. Abangan po natin ang mga sunod pa nating kwentong pag-ibig at inspirasyon. Maraming salamat at paalam.